Everybody to our 13th session of our Peace Family Culture Program as a tribe. At binabati natin lahat, ang bawat isa ng napakagandang gabi. Ganon din sa ating mga kapwa ministers, our co-pastors and co-ministers in God. We would like to appreciate their presence and to honor their presence. And of course, we thank the Lord for Mama Las life na siyang nag-spearhead nito para sa atin lahat at para sa susunod nating henerasyon. Kaya hindi dapat maging casual ang bawat isa na nandito na tayo sa kapanahunan na spiritual ang lahat ng bagay. I-take natin na normal but spiritual. Hindi natin na i-take ang bawat transaction, nakasanayan man natin o hindi nakasanayan. We need and we must take every transaction as spiritual or as a divine orchestration from the Lord. Kaya hindi pwede na maging casual tayong lahat dito. Uh, I hope maliwanag po ito. At ang dalangin ng ating Mother of the Tribe na sa bawat isa na nandirito ay nasa place of position or position tayo ng pagsunod. Hanggat hindi tayo nasa position o nasa place of obedience, ay wala tayong kapayapaan, wala ding kapahingahan. So can we find that pathway and a place to position ourselves in obedience, obeying accurately the Word of God na binababa sa ating buhay, saan man itong channel. Ito man ay sa church sa pamamagitan ng ating mga setman, kaya ayusin natin ang relasyon natin sa ating setman, sa ating mga kapwa, kapamilya sa loob ng simbahan dahil we need and we must operate in the covenanted relationship kasi doon lang may trabaho ang banal na spirito. Doon lang siya nagkakaroon ng parang nare-require ang kalangitan na magtrabaho sa covenanted relationship. Pero pag casual ang ating mga pakikipagrelasyon sa church at sa ating mga pastor, parang walang obligasyon sa atin ang kalangitan na tayo ay mapapunta doon sa prosperous and successful kind of pamumuhay. So, I hope clear po ito sa bawat pamilya, sa bawat magulang, sa bawat mag-asawa na nandirito po sa ating Peace Family Culture Program headed by Pastor Arena Joyce Calonsag. So don't take this lightly, okay? It's not about anyone here, but it's about the mandate of God to the tribe. Kasi ang PFC, yan ang kung magkaroon tayo ng another level of perspective, Peace Family Culture Program o yung PAACE natin na binigay ng Diyos sa tribo, ay yan ang ating kota para sa national reformation and national transformation. Kung magkaroon tayo ng kaisipan na ganun, magtatrabaho talaga tayo. At ang mandato natin bilang mga magulang to build a godly offspring or a godly generation ay ang specific quota natin as parents, as magulang, para magkaroon ng national transformation. So ayaw natin na itong crisis ng mga honorable men sa ating bansa ay ito pa ang kaharaping laban ng ating mga apo. Hindi na po pwede. So kailangan may unti-unti tayo nakikipag-partner sa Panginoon through this provision of Peace Family Culture Program sa tribe na hindi tayo dapat casual. Merong ginagawa ang Diyos sa ating tribo sa mga hindi pa ito nakikita sa spiritual nilang pagpaningin. Kaya nga may leader tayo, kaya nga may importante ang pagpapasakop at pagkukonekta at pakikipag-covenant sa itinalaga ng Diyos sa ating mga pastor kasi doon may pagtatrabaho at doon tayo makakakita ng panibagong aspeto ng mga paggalaw at pagkilos ng Diyos sa bawat pamilya. So, ngayong gabi ay meron tayo ng mga mag-share ng kanilang mga karanasan kung paano na inumpisahan nilang lakaran ng ating mga napag-usapan at paano ito ano mga naging challenge at ano ang lalo na yung pinus ni Mama na uh, what is that, yung goal setting, yung planning setup ng pagbababa ng
kingdom culture sa loob ng tahanan. Kaya mayroon mamaya mabahagi sa atin ng kanilang mga karanasan. But before that, we will call on Pastor Jerry to share na what is in his heart pagdating sa mga pagbababa nitong core value or belief system na dapat mapangyari sa loob ng tahanan. Kasi kaya tinawag na core value kasi yun ang pinapahalagahan natin, yun ang binavalue natin. So let's call on Pastor Jerry para i-share muna sa atin ang nasa puso niya sa gabing ito, and then we will call on those local coordinators na magsi-share ng kanilang mga challenges and opportunities. God bless us all. Okay po. Magandang gabi sa bawat isa. Ito yung pang-13 natin na session. At I hope na sa mga nakalipat na session, maliwanag na sa bawat isa. Ano ba talaga yung gusto natin na ma-achieve. Kaya nga, itong session ito is different kasi nais natin na kung ano ang binibuild natin dito sa ating parenting online, ito talaga ay ma-reflect doon sa ating mga tahanan. Katulad ng mandato ng ating church na dalhin ang kapilya na ang bawat bahay ay sambahan. Ibig sabihin, bringing the church to every families na doon talaga yung anong ano binababa sa church, kultura sa church, yun ay maging kultura sa loob ng tahanan. Ang binibuild natin sa loob ng church is yung godly core value and godly culture at kingdom culture ang binibuild natin doon. So, anong reason behind this na bakit kailangan natin intentional tayo, kailangan deliberate tayo na ma-build talaga ito sa ating tahanan. Dito po sa Joshua, sa Judges chapter 2. Nababasahin ko na lang po, no need for you to go there. Kasi hinanda ko na dito. Start tayo ng verse 8. Judges chapter 2, verse 8. Ang sabi pa dito, Now Joshua, the son of Nun, siya yung leader ng Israel nung sila ay pumasok sa bayan ng Canaan at they begin to conquer the land of Canaan or their lives. Ito si Joshua. The servant of the Lord died. The servant of the Lord died when he was 110 years old. And they buried him within the border of his inheritance at Timnath Heres in the mountains of Ephraim on the north side of Mount Gaash. When all the generation has been gathered to their fathers, so ito yung mga generation ni Joshua, ito yung nakipagdigma, ito yung nakipag-battle doon sa kinonquer nila yung land. This generation, ito yung mga godly generation na they go forward for God. Ito yung mga generation. Sabi po dito, when all the generation, this godly generation, this powerful generation has been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord nor the work which He has done for Israel. So, after ng generation ni Joshua, may nag-rise up ng another generation na hindi kilala si Lord. Walang nag-introduce sa mga generation na to. Maaaring may exception, but generally lahat sila na busy. So, all the parents nakipag-battle, marami silang ginagawa na set aside nila yung very important things na ang Diyos ay may establish sa bawat tahanan. At sabi po dito sa verse 11, then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord God of their fathers who had brought them out of the land of Egypt. And they followed other gods among the gods of the people who were all around them. And they bowed to them and they provoked
the Lord to anger. They forsook the Lord and served Baal and the Ashtoreth, and the anger of the Lord was against Israel. So he delivered them into the hands of plunderer who despoiled them, and he sold them in the hands of their enemy all around, so that they could no longer stand before their enemy. So a tragedy to a generation, from a great and mighty generation to a generation that is been rejected by the Lord, kasi naghabol sila ng other gods that is around them. So, sasabihin natin, wala naman ngayong gods na eh. Alam naman natin yung mga Diyos-Diyosan, hindi na yan ngayon. Marami po. There are many things ngayon, especially now, that distracted our generation. Kaya kung di tayo intentional, yung mga generation natin magkakaroon ng mga other gods yan. Ano mga other gods? Yung mga gadgets, yung mga maraming si God, gadgets. Yun, number one. Number one yan. Yung mga God K-pop, si God K-drama, lahat yan. Yan ay mga bagay-bagay that can distract our generation at hindi sila mabibuild in a godly way. Kaya nga, sasabi natin, and because di sila mabibuild in a godly way, mahina yung kanilang generation, hindi magiging mighty ang generation nila. Kasi yung value system nila ay iba. Their value system will never stand because it's not, hindi sila hango doon sa value system na galing sa Panginoon. Ang kanilang mga belief system ay iba. Hindi yung belief system na in-establish ng Panginoon that can bring stature and strength sa buhay ng isang tao. Yun po hindi na-build nila. They're trying to conquer their enemy but they neglected their next generation na magmi-maintain noon after na sila ay nawala na. So kailangan yon. Very, very important. Especially now, there are many things that distracted us and our generation. Kaya dapat bantayan natin to. Hindi lang ang ating mga generation, pati na yung lahat tayo sa loob ng tahanan, kailangan ito ay ma-establish. So, wag natin i-underestimate ang surrounding natin because our surrounding is very, very influential. Pag hindi tayo nagbantay, okay, it's just a matter of time. Those things that is outside ay magiging kultura na natin na hindi magiging kultura yung kultura ng Panginoon. So, kailangan maingat po tayo dito. Anything that is not of the culture of God can cause contamination and can degrade our generation. Katulad nangyari doon sa Joshua generation. Kaya God is so intentional. Kaya nga sinabihan ni Lord si Moses doon sa Deuteronomy chapter 6. Kung babasahin po natin sa Deuteronomy chapter 6, ang sabi po dito ni Lord, ang sabi po, start tayo, Deuteronomy chapter 6, start tayo sa verse 4. Ang sinasabi po dito, hear, O golden harvest, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And this word which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. So, sabi ng Panginoon, kailangan talaga deliberate yung ating parenting. Kasi sabi niya dito, you should talk, you shall diligently teach them to your children, and you shall talk about them when you sit in your house. So every time na mayroong opportunity, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. So any given opportunity na capable tayo na mag-share sa ating mga anak, dapat gawin natin ito. Okay? Then you shall bind them as a sign to your hand. So kailangan we should be reminded always, di ba? Minsan
nagtatali tayo ng reminder, nagtatali ng kamay, ano yon, para hindi natin makalimutan that there is an important things that you need to do. So, yun po yung di ba, minsan kung gusto mo talaga makaalala ng isang bagay, itatali mo sa kamay mo or ilalagay mo sa reminder mo sa mga cellphone natin para talaga ikaw ay ma, ma, ma-remind sa mga bagay na ito. Ganun exactly yung bilin ng Panginoon sa atin. God reminded us na you shall bind them as a sign to your hand and you shall be a frontlet between your eyes. Kaya na kailangan di lang tayo deliberate but naka-focus dapat tayo doon sa ganung klaseng bagay. Na anong dapat natin gawin? Na i-build talaga ang ibig sabihin ng Panginoon, ano yung kingdom value system, yung value system ng Panginoon, yung belief system. Yan ay ma-build natin sa loob ng tahanan. So, yun ang i-establish natin dito na yung mga napag-aaralan natin dito at the same time yung binababa sa atin sa peace. Yan na kailangan, hindi lang yung session na kailangan natin papakinggan, but yan ay pang-build dapat sa loob ng tahanan. Yan ay gagamitin natin as an instrument para ma-build natin yung ating family as a whole. Hindi lang yung mga generation natin mismo sa husband and wife. Kaya pinag-uusapan yung lahat ng bagay para ma-address lahat ng issue natin. Hindi po isang aspeto lang. But tayo, kasi lahat sa loob ng bahay, mag-start yan sa husband and wife. What happened to the husband and wife will always reflect the whole atmosphere inside the family. Yun po yung napakahalaga. Kaya tayo ang binili na ng Panginoon. Okay, na kailangan, reminded. Sabi po dito, you shall write them on the doorpost of your house and on your gate. So, hindi lang dapat tayo maging reminder ka na kailangan yan ay importante sa atin. Kaya nga dapat sa dingding, ang ibig sabihin, hindi mo dapat yan maging dapat poster. Yan ay mag-establish tayo ng mga rules and regulation na based doon na magre-remind na ito dapat ang ating susundan. The culture that comes from the Lord. Kasi ang mabilis na ma-deviate ang generation. Kasi marami ngayon, especially now na very strong and influence ng social media, kaya kailangan maging vigilant tayo dito. Ito yung challenges ngayon na inaharap ng bawat family. And we should not be partaker doon sa mangyayari na kadalasan nangyayari sa bawat family na common around us. Kaya kailangan we need to make ourselves in distinction. Maging modelo tayo sa kanila na somehow sa ating family makikita nila ano bang ginagawa na things that can attract them. Ano ba? Dapat kasi may problema kasi tayo din. Minsan kasi yung success ng mundo, pilit natin yun ay pinapattern sa atin, ina-adapt. At akala natin yan ay working sa atin. Yung ano yung good sa mundo, pilit natin yung ina-adapt na good na rin sa atin. Hindi po yun. The things of God, hindi mo pwedeng i-equate sa things of this world. Magkaiba po yon. Kaya nga dapat hindi tayo nag-a-adjust doon so ano yung ginagawa ng mundo. But we should be adjusted by the word of the Lord. Yun dapat ang ating standard sa loob ng family. Hindi dapat tayo nakikigaya kung anong ginagawa ng mundo, ganun na rin tayo. Hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan we need to be intentional in everything, especially when it comes to building up our generation and establishing the culture inside the house. So, mamaya di-discuss ni Mami Glens after na magkaroon ng testimony yung mga bagay-bagay na pertaining kung may time pa pertaining dito. So, merong magbibigay ng testimony mamaya at tatawagin nila ni Mami Glens, okay? So anyway, yun na po ang gusto natin ma-establish na sa Bible kasi yan ay sinulat ng Panginoon para lahat ng error diyan mare-reflect natin sa atin. At sinulat doon na yung error pinalagay ng Panginoon para hindi na natin dapat ma-experience sa ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo na
even David, a man that is after God's own heart, nagkaroon siya ng error. Kasi inadapt niya nagkaroon siya ng mistake. Kasi anong naging mistake? He adopted the things of this world at pilit niyang ito ay in-equate niya na maging success din sa Panginoon. In what ways? Naalala niyo po ba yung account na yung ark ay nabihag ng mga Philistine, yung kapanahonan ni Samuel. At nabihag yung ark doon at natalo kasi yung army ng Israel at nanatili yung ark doon sa bayan ng mga Philistine. At yung mga Philistine, sila ay yung ark ni Lord nandun sa land ng Philistine, nagkaroon sila ng mga plagues. Yung bawat city nagsuffer because of the ark in presence ng Panginoon. Because hindi yun ang kalooban ng Panginoon na doon ang ark nila. Dapat makabalik yun sa Israel because the ark symbolized the presence of God. Hindi pwede yan na-equate na ilalagay mo sa hindi naman nalulugod sa Panginoon. So, kailangan maibalik yun. So, ginawa ng mga Philistine, dahil sa they are being cursed because of the presence of the ark of the Lord, ang ginawa nila, sinakay nila ito sa newly built na cart at may dalawang tawag dito, cow na mayroong mga bata. Sabi nila, kung ito ay dumiretso, nila lilingunin yung kanilang mga anak. Si Lord talaga nagbigay sa atin ng mga plagues na yon. Kung hindi naman, kung yan ay hindi dumiretso, ibig sabihin yan ay nagkataon lang. Yun ang sabi ng mga Philistine. At because it is God's ordained na pumunta yung ark doon sa Israel, kaya pag lagay nila ng ark, diretso doon sa bayan ng Israel, kahit na yung dalawang nanay na baka ay gustong bumalik, hindi sila makabalik because it is God ordained, diretso lang sila doon. Hanggang sa nakarating sa isang bayan sa Israel. And here comes now David. At ito naging popular kasi nga yung ark ni Lord. Ngayon, gusto niya dalhin yung ark ni Lord from that place to Jerusalem. Anong ginawa ni David? Naggawa rin siya ng cart. Naggawa siya ng cart at doon niya rin sinakay yung cart. Anong ark? Yung ark ni Lord, yung ark of the covenant, isinakay niya rin sa panibagong cart. At itinabi niya from that place going to Jerusalem. Hindi naman yung kapamaraanan ni Lord. Anong significance doon? Inadapt ni David yung success na ginawa ng Philistine at pilit niyang iyon din ang kanyang kapamaraanan. Ganon tayo natitempt na mag-adapt ng success sa mundo. Na akala natin okay lang yon. Kadalasan doon tayo sumisemplang. Kaya nga, the family becomes corrupted because we are equating success according to the success of this world. At in-equate natin lahat ng bagay according doon sa in-establish ng mundo na kailangan anak ko makapag-aral ng ganito, successful na siya. Wala namang masama doon pero hindi yun ang equation ng success. Sabi ng biblical principle, God is with Joseph and he was a successful man. That is the indication of success. Amen po. So, mahalaga po yun na kailangan ma-identify natin na hindi natin dapat i-adapt anuman ang mga bagay-bagay sa mundo at pilit natin ina-adapt sa atin. Maliwanag po ba? Dito lamang po ako magsasalita. Bakit ko sinasabi ito? Kasi yung very important yung dapat natin gawin. Yung ma-establish yung kingdom culture, yung godly culture sa loob ng tahanan. Kailangan ma-establish to, kaya na kailangan ito ay maging ma-solidify. Ito ay maging core value system at culture sa loob ng tahanan that everybody is living according to it. Remember, yung diniscuss ni Mami Glenn sa session 11 na paano mag-establish ng lifestyle is yung pag meron kang prinsipyo or belief system, ito ay practice mo ng 21 days. It becomes in you a habit. Ganun din. Kahit toothbrush, ganun din. Every morning, bago ka matulog,
maghugas ka ng paa o maghugas ka ng muka. Gawin mo yan ng 21 days. Nagiging part ng habit mo. And another 21 days, 2 months. You know, magiging lifestyle mo na yon na every night maghihilamos ka palagi. Ano yon? Consistency and intentional. Ganon din naman sa value system, core value system. Kaya achievable yung ating mga didiscuss dito. Ang kailangan lang natin gawin yon sa ating sa loob ng tahanan. Kaya lang problema ganito. Minsan di natin ma-establish kasi may mga bagay-bagay tayo na ayaw natin tanggalin. Kasi nasasagasaan noon. Yun ang problema. Kaya di ma-implement kasi may masasagasaan. Ibig sabihin, we are treasuring things that is not of God kasi gusto nating gawin. So, dapat tanggalin yon. Kaya nga, para magawa ito, kailangan intentional. Kailangan ito deliberate. Kailangan ito sacrifice. Ano yung sacrifice? Minsan kasi masasagasaan yung gusto mong gawin sa pag-i-implement mo ng kingdom culture. Yung mga comfort zone natin masasagasaan. Kaya pag nasagasaan kasi yung comfort zone nyo, parang hirap natin gawin, parang asiwa tayo. People are afraid of changes. Kasi pag meron kang ini-implement ngayon sa bahay mo ng bago, parang maninibago ka, parang you feel uncomfortable. Yun po yun. Yung uncomfort, yung parang sanay ka na sa ganitong buhay, biglang mag-introduce ng panibagong sistema na mababago ang lifestyle mo, you become uncomfortable. Kailangan dapat ito intentional. Kailangan ito ay sacrifice. Kailangan ito ay maging deliberate sa pag-i-implement ito sa loob ng tahanan. Kasi it will only takes 21 days to make it a habit and another 21 days to make it a lifestyle. So just imagine for 2 months na consistent tayo. Bago na yung ating kultura sa loob ng tahanan, bago na yung ating belief system, bago na yung ating value system sa loob ng tahanan, consistently na ginagawa natin. Okay, so I hope na ma-outwork natin yon. Kasi everything can be changed. Especially walang imposible sa Panginoon. So when God will see that we are really deliberate, we can really achieve it inside our house. Kasabi ng Panginoon, when you seek me with all your hearts, ibig sabihin, deliberate tayo, intentional, talagang may willing tayo to sacrifice everything. Ano mangyari? Sabi ng Panginoon, I will be found by you. So ganun din yon sa ating kingdom culture. Na pag tayo ay deliberate sa lahat ng bagay, tiyak yun, may establish natin sa luwang tahanan. It is really very, very important na may establish natin yon. Kasi sabi ng Panginoon, blessed are the righteous because their children will become mighty in the land. Ibig sabihin, when this value system ay na-establish natin sa loob ng tahanan, itong kingdom value system ay well-established sa loob ng tahanan. Makikita yan sa lifestyle. Makikita yan sa disposition ng bawat isa. And a dimension ng bawat isa ay lalaki. Remember, ni-discuss natin dimension na in-illustrate natin in a physical way yung nagbabarbell. O ibig sabihin, pag malaki na ang katawan mo, lumaki ang dimension mo. Ganon din sa spiritual, ganon din sa personality ng isang tao. When the dimension is built up, anong nangyari? Meron siyang capacity to be able to do and to do exploit sa kanyang buhay. Kaya mighty in the land ang ating generation. So, meron tayong pag-asa that we can really reverse everything sa loob ng ating tahanan. It is kailangan itong season ngayon na intentional sa bawat parent. So, bago siguro magpatuloy, I can just release the grace and the prayer sa bawat family. So, Lord, we are releasing right now the grace, the building grace upon each and every family right now in the mighty name of Jesus. Lord, as we have connected, Lord, to people that is above us and receive grace. So as Lord, these people, every one of us that is in this Zoom meeting, we're going to receive the grace that comes from you. Only those who are intentional, O God, Panginoon, will receive the grace, O God, Panginoon. Only those
Lord going to say, yes, Lord, it will be implemented. Mm. They will going to receive the grace because, Lord, it is you that gives grace to the humble. And it is it is you, Lord, that will empower each one of us for us to be able to do it in our lifetime, O God, Panginoon. Lord, your mandate upon our life is our achievement towards our generation, O God. I pray for right now na we can also establish the legacy, your legacy upon the lives of our children, O God, Panginoon. Our relationship with you will be established also in the lifestyle of our children, O God. Lord, I thank you, Lord, for the grace, and thank you, Lord, for the word and for your instruction that you are given upon our lives right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mami Glens. Okay. Sige. Naglilipat-lipat po kami dahil hindi ma-move ang computer, ang laptop. So, I hope yung ating napakinggan at tinanggap na grace, masecure natin yon sa biyaya ng Diyos. Paano ko po masisecure ang tinatanggap kong biyaya? To live right. Living right. In other words, righteousness. To live skillfully in righteousness ay yun ang pagsisecure ng biyaya. Hindi misbehaving. Hindi kung ano-ano lang. Basta naging casual, may mga offense. Hindi mo masecure ang grace. Pag may unforgiveness, hindi makasecure ng grace. But when we deliberately and intentionally live rightfully and skillfully by the grace of God, we are securing that grace at namalaya natin tayo na yon. Yung pinag-uusapan natin dito, tayo na yon. Amen po ba? So sa gabing ito ay tatawagin po natin ang mga magulang, young generation of parents na ito. What a privilege na meron sila ng naririnig na ganito, di po ba? At na sinasalin sa kanilang biyaya at grasya na secure ng ating mga spiritual na magulang, lalo sa tribe kay Mama La, Pastor Arena Joyce, nagsisecure ng grace kaya ang connection inaayos dapat at ang relasyon covenanted dapat kasi yun lang may yun lang ang parang responsibilidad ng kalangitan na mag-response doon pag covenanted ang bawat isa sa atin. Amen. So ito pong tatawagin ko ay ating couples coordinator from Legazpi City under the leadership of Pastor Arnold and Pastora Doris. Mayroon po siya ng 4-piece. Hindi po yung galing sa DSWD na 4-piece. Galing po ito na harian ng Diyos na mga mula sa panganay hanggang bunso. Kasi letter P ang kanilang mga pangalan. So they call them 4-piece. So nasa very challenging and very good opportunity sila ngayon na nagpapalaki ng mga mighty warrior generation. At sabi nga natin, dahil sila ang handpick na coordinator, sila ang may isa sa privilege na i-share kung anong mga naranasan nila sa kanilang pagbababa ng ating mga hindi lang pinag-aaralan, kundi ating tinatrabaho. Kasi iba yung inaral mo, iba yung trinatrabaho at nilalakaran. So let's call on Sara Aberilla from Legazpi, Golden Harvest Legazpi. At umpisahan mo na excited kami sa iyong mga patotoo at mga activity sa tahanan kasama ang salita ng Diyos. So, Let's thank you give po. it a round of applause virtual. So, good evening po sa lahat. Thank you po sa privilege na makapag-share. Indeed, we are very much thankful po talaga sa ganito na binababa sa simbahan dahil as mga young first-time parents na kumbaga wala sa aming hirap na kung talagang susunod kami, maayos at maayos ang mga bata. Matitrain sila ng tama at a young age. Dahil, yun nga po, sabi ninyo sa inyo, wala talagang nagturo na ganito, ganito. Kaya kami, mapalad kami kasi kung susunod kami, talagang ang generation masisecure. So, yun po ang dapat na makita ng karamihan na pag sumunod tayo, talagang ang grace dadaloy. At saka, yun lang ang sekreto para talagang ma-secure natin ang next generation. So, mag-share lang po ako ng
konti doon sa initial result ng implementation ng ating family devotion. So, sa Legazpi po, before pa may kumanda po si Pastor Arnold and Pastora Dory sa amin na bawat tahanan talaga mag-practice ng every week magkaroon talaga, i-establish ang family devotion. So, somehow po kami umpisa na. So, yun ang nakakatuwa po kasi yung mga bata, ang ginawa namin is yung, kumbaga, magbabasa kami ng Bible verse na yung mga, halimbawa, sina Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Noah, David, ganyan. Tapos, nire-relate namin siya sa pang-araw-araw na gawain, ano yung mga dapat matutunan nila doon. So, sila nakakapag-share, tapos nagtataas pa ngayon sila ng kamay, syempre, na ngayon mama magsasalita din ako, yung parang gano'n. Excited sila. Tapos sa sobrang excited naman nila, gusto nila araw-araw. So, ako naman tuloy minsan ngayon ang parang ano kasi syempre may work ako sa gabi, tapos may baby akong 1-year-old, tapos housewife ako. So parang yung, syempre hindi ko naman po kaya na araw-arawin. So parang minsan nadi-disappoint sila pag kasi maaga ang pasok nila. So kailangan matulog din ng maaga. So pag late na natapos mag-asikaso ng mga gawaing bahay, di syempre po kailangan matulog. Dapat 10 matutulog na sila. Kasi ang paggising kinaumagahan, 5:30. So sabi nila, ay, gusto namin mag-Bible, kaya lang si mama ayaw. Tapos ako pala yung ayaw na. So, parang maano ko, ay, sayang kasi, gusto ko din syempre araw-araw, kaya lang syempre hindi kaya lang powers ko. So, parang, kasi interesado sila. So, dapat habang interesado sila, parang isusupply talaga natin sila ng yung hinahanap nila. So, yun po yung kagandahan ng, meron sila na, kumbaga, nabibuild sila in the spirit kasi yung, spirit nila talagang tumutugon din at nagkakaroon ng impartation. So, yun po yung sinabi ni Pastor Rajin the last time na we have to be intentional sa pagtuturo. We have to be deliberate na we don't need na mag-assume tayo na alam nila. Ay grabe, totoo po talaga kasi yung mga bata kasi pumapasok sa public school. So doon every Friday meron din silang mass. So syempre kung hindi namin sila deliberately, intentionally tuturuan, syempre matatangin sila kasi yung mga klase nila ito yung ginagawa, yung mga nila pupunta doon tapos kung ano yung nakikita nila. So mabuti na meron tayong ganito kasi na-explain sa kanila dun sa Peace Family Devotion namin, dun din namin sa kanila ina-explain na ito yung makikita mo doon sa mga klase mo, hindi tayo ganyan, iba tayo, ganito tayo. Tapos in-explain namin na bakit hindi tayo nagsa-sign of the cross, bakit wala tayong rebulto. Yun nga yung kagandahan na meron tayong ganito na pagtuturo talaga sa mga magulang paano ba i-address yun sa mga anak nila kasi yung pagpipili na lang ano yung pakikinggan nila kasi may tinig yung mundo, may tinig yung kaklase mo, may tinig dito. Kung hindi nila alam kung anong tinig na papakinggan nila, malilito talaga sila. They will be confused kasi ito yung anak ko nga, nagtuturo ako about yung Shadrach, Meshach, Abednego na despite sabi nila kahit hindi sila sa isalba ng Diyos ay hindi sila luluhod sa rebulto. Yung anak ko sabi niya, Mama, sabi daw ni teacher, kasi nasa letter S daw ngayon sila, S is statwa, rebulto/rebulto. Pwede daw ngayon sumamba. So parang sinabi ko sa kanya, alin ang papaniwalaan mo? Yung tinuturo natin dito o yung hindi? So sabi niya, yung dito, yung ganyan. So napakahalaga na maging tayo talaga ay intentional na ituro ito at huwag lang sila pabayaan na parang mag-explore sila ng ganun. So dahil doon, parang siya, alam niya naman na. Tapos, pero sabi niya pa,
gusto niya i-share kay ate niya. Kaya sabi niya, ate niya, sabi daw ngayon naman, pwede daw nga. Sabi ko, oops, sabi ko, ano yung tinuturo? Ano yung tama? Ano yung ano? Sabi ko, ayoko na maririnig ka na magsasabi ka ng ganyan kasi alam mo yung tama. Sabi ko, outside, hindi sila nagbabasa ng Bible. So, hindi nila yun alam. Kaya dapat ikaw na nagbabasa ka, ikaw ang mag-share sa kanila. So, sabi niya, opo, mama, nag-share ako. Sabi ko nga ngayon dun sa kaklase ko, basta, ang totoong God, nandun sa harap ng bahay namin. Kasi ang sinasabi na, yung Golden Harvest Church, nandun daw yung totoong God kasi wala daw doon kasi nga nag-church yung harap ng school nila is Catholic Church. Kaya sabi niya daw sa kaklase niya na basta yung totoong God nandun sa harap ng bahay namin. So natuwa naman ako kasi yung parang yung stand baga ng bata alam niya na kung ano yung papaniwalaan niya. So yun po yung mga bagay na positive na uh, outcome, result ng pagsunod and yung paggawa ng house rules po, laking bagay din yun kasi yung sa amin, ang tinuturo talaga, ang gusto ko lang muna talaga na maintindihan nila at makita sa buhay nila at maging lifestyle is yung pag-obey nga ng walang complaint. Kasi syempre, mga bata, mahilig yun nga pa yung sabi ni Ninang Glenn, wait. So, minsan, pag tinawag mo, parang yung panganay kong anak pag tinawag ko, minsan sabi niya, wait lang po mama, ginagawa niya na. Nagbabantay daw siya kaisa, parang ginagawa niya ng rason kasi sabi ko, oops, no stick, yun. Maalala niya na, oops, obey without complaint. So parang sila mismo din, na mga magkakapatid, nagpapaalalahanan kapag minsan yung isa, oops, sabi daw nga, obey without complaint. Tapos yung kasi dinidiscuss namin yun pag every night na meron kaming time, parang ini-evaluate namin yung isang araw. Sila mismo nag-aanuhan. Ilan nga yung mama yung naging pasaway ko, yung parang, ano kasi yung nalabag mo, kung bakit ka napalo. Ganito, hindi nga ako nagpaalam. So, sila mismo na-identify na nila na ano yung mali, ano yung hindi mo nasunod. Kaya dapat susundin mo. So, parang sabi ko, halimbawa, kagabi, parang hindi kami nakapag-basa kami yun the other day. Sabi ko, hindi tayo nakapagbasa, pero yung house rules ba, nagagawa natin, number 1 ba, nasusunod nyo na? Sabi niya, di pa po. So, sila mismo, alam nila kung ano yung tatrabahuin. Sabi ko, yun yung dapat na tatrabahuhin yung pagpapaalam kasi yun nga talaga yung pinagkukosa ng mga away. Siyempre po sa mga bata, yung kukunin mo yung gamit ng kapatid mo na syempre yung isa, yung panganay, babae, ayaw niya nang pinapakailaman yung gamit niya. Siyempre, away na naman yun. So, yung honor sa bawat isa, yun yung pinag-aaralan din namin at gusto namin talaga ma-perfect. So, at least sa akin, nakita ko na yung result na sila sa akin, hindi na sila nakikialam ng gamit ko nang hindi nagpapaalam. Kasi yun talaga yung matagal na namin na pinag-umpisahan. So, pero sila, parang pag sa gamit ng kapatid nila, parang wala lang. Pero pag kay mama, alam na nila na hindi pwede, na napakialaman niya ng So, yun pa yung tatrabahuhin nila na sila mismo dapat, maski sa kapatid lang ay matututong magpaalam. Ay nakakatawa yung anak kong babae, yung panganay si Pauline kasi parang pinag-aralan namin, diniscuss namin yun nung gabi. Kinaumagahan, parang nakalimutan niya. Pagkagising niya, bigla lang siyang may kinuha doon sa gamit ko. Pero sa kanya yun actually, yung sa gamit niya yun nung grade 1 siya. Tapos parang, pero nandun yun sa cabinet ko, nandun yun sa mga gamit ko. Tapos hindi siya nagpaalam. Hindi naman ako galit, pero mali yung ginawa niya. So, kailangan ko siyang paluin. So, sabi ko, hindi tama yung ginawa mo. Kailangan paluin ka kasi hindi ka nagsunod. Di ba? Ang sabi natin, magpapaalam bago kukunin. Bakit mo kinuha nang hindi ka nagsabi sa akin? So yun, bigla siyang kasi papaluin siya. Tapos pinalo ko nga, pinali yun. Tapos nung gabi na nag-sharing na kami sa devotion. Parang naman sila na ako ngayon parang wala man nga akong pasaway ngayong araw, yung gano'n. Sabi naman ni Philip, nung anak ko, meron, bang niya kinuha mo ngayon yung kanina nang hindi ka nagpaalam. Tapos yung reaction ng anak kong babae, hindi ko na ulitin yun. Kasi nasaktan siya. So, alam niya na kapag inulit niya, pag hindi siya nagsunod, may katapat na palo. So, yun po yung kagandahan ng
meron tayong sinusundan, meron tayong ganitong pagtuturo sa mga magulang dahil talaga at a young age, matututo po talaga sila na mag-behave ng in-expect natin na yung tinuturo sa atin na royal and regal. So, and then naman sa pagtatrabaho po talaga ito, hindi lang especially po sa mga parents. Siyempre, dahil bago ka magturo, siyempre, ikaw muna talaga ang titingnan. Ikaw muna talaga ang magmomodelo. So, paano ka paniniwalaan kung hindi naman talaga nakikita sa iyo? So, yun po ay talagang relationship po talaga ito at modeling. Hindi ka naman kasi pwede lang na, ayun nga na, ah, magsabi ka kasi hindi sila maniniwala ng sinabi mo lang not until na practice mo. So, parang kami dito yung pagsasabi ng good night, I love you. So, talagang practice namin yon yung saying thank you, good morning, good evening. So, kasi parang ako, hindi ako ganun lumaki na parang nag-vocal nagsasabi ng I love you. So, parang ako gusto ko practice yun ng mga anak ko. So, syempre, ako yung nag-model. Ako yung tuturuan ko sila, na ganito, ganyan. Tapos, ngayon, nakakatawa kasi parang sila na mismo, kahit ano, sila na yung paggabi na matutulog na, good night, mama, love you, good night, papa, love you. Tapos, lahat ng kapatid, tapos, sabi, I love you, Jesus, ganyan. So, parang, ang sarap naman din sa pakiramdam kapag nakikita mo na yung resulta ng mga indeed kapag may sinunod po tayo, merong grasya na dadaloy kaya meron talagang resulta. So doon naman sa mga sa house rules pa rin na yung pagkakain ng healthy food. So yun kailangan na trabahuhin at sila din mismo alam na nila na hindi ito pwede na junk foods dahil pinapakita ko sa noon magkakasakit yan kaya dapat piliin yung tama. So kaya ang laking tulong po ng ating PFC, ang laking tulong na meron tayong mga tinitingnan na kumbaga nauna na sa atin na nag-practice talaga at merong resulta. Kaya kapag simunod po tayo, meron po talagang grasyong dadaloy at ito po talaga ang pinaka-goal ng parents to really see the manifestation of the transfer of legacy sa ating mga anak. Kaya hindi po dapat tayo mapagod na magtrabaho dahil wala namang pinakamagandang maibibigay tayo na pamana sa ating mga anak, kundi ang makita na ang buhay ni Kristo ay nasa kanila. So, yun lang po. Thank you po. Takpakan po natin si Sarah Averilla of Legazpi, GH Legazpi. And salamat doon sa mga share mo. Very challenging talaga. Pero may biyaya. Kaya ini-enjoy, hindi ini-endure. Di ba, pag nasa position of obedience tayo, napakadali lang ng lahat, lumilinya lang ang lahat. At kaya doable, achievable, at ibig sabihin, hindi rocket science ang pinag-aaralan natin, kundi mga achievable na bagay. At nandoon pa ang biyaya ng Diyos. Tama po. So let's call on the next woman of God, coordinator sa mga couples sa GH Pulangi under the covering and leadership of Pastor Arnold and Pastora Doris also. At siya po ay may 3 mighty men. Grabe, very challenging. Naalala ko si Mama Lano, ng mga bata pa yung 6, yung 5 boys, hindi talaga, hindi talaga basta-basta. So si Joanne Bicaldo, of course, and the wife of Arnel Bicaldo Pulangi, ay may 3 siyang lalaki na behave at mga mighty men. Dapat doon ang tingin natin pag mga magulang tayo na nagbi-build, ang tingin natin hindi ang presente. Ako nung kami ni Pastor Jerry, ang tingin ko, Joanne, sorry ang tingin ko po sa mga anak ko, mighty men and woman, mighty men and woman. Hindi po ako sa presente nakatingin kasi mapapagod ka. Mauubos ang mga pasensya ng tao. Kaya Diyos dapat, pasensya ng Diyos dapat ang dadaloy. So itong dapat titingnan natin ang mga anak natin doon sa perspektibo
ng pagtingin ng Diyos. Ano bang tingin ng Diyos sa anak ko? Doon tayo pumosisyon bilang parents para ka-partner natin si Lord. May excitement ka every day na I'm building a part and parcel of the future of my child, of my son, of my daughter to become successful and prosperous in the days to come. So yun po. So let's call on Joanne Vicaldo and give her a round of applause, virtual round of applause. Joanne. Thank you, Hello po. Sarah. Good evening po sa lahat. Medyo meron lang po kami run out po hanggang ngayon. Pero malinaw po at malakas po ang daloy po, ang freak isa po sa atin, lalo na po sa amin. So kami po ay dadagdagan ko lang po yung ilaw. Ayan. So, malinaw naman po. So, I'm privileged po na makapag-share ng kung ano man po ang ginagawa ng Diyos sa buhay namin. Lalo na po dito po sa Peace na parenting sessions po natin. We are so thankful po na lagi po nang sinasabi kahit po nila Pastora Doris, nila Pastora Glenda na wala pong ganito noon. So parang sariling sikap po ang lahat na sumunod sa Diyos, lumakad po sa pamantayan ng Diyos, at karamihan po talaga is nag-strive naman at nagano naman, pero some nag-end up po sa mga katakot-takot na trial and error. Ang iba po is may mga anak pa rin na nawala sa tamang landas. Pero napakabuti po ng Lord sa generations po namin. Sabi nga po ni Sarah na kami po ay blessed na napabilang po kami sa generation na may ganito na po, na unang-una ni labor po ito sa ng ating forefathers, ng nilabor po ito ng ating mga mighty men and women, na hindi lang po ito ni-receive, kung hindi po ito ay nilakaran at isinagawa po, in-apply po sa buhay, at ganoon na lang po yung power niya when it comes na sa pag-receive po namin, dahil alam po namin na pagdaanan po nila ito at napagtagumpayan. So kami din po sa Pulangi, lagi din po kaming constant reminder na ang successful parenting, ang successful family, lagi yan mag-start sa spouse. So sa mag-asawa. So si Pastor Doris po, so eager siya na mag-ano nang about sa mag-asawa din si Pastor Arnold, yung kung paano dadaloy ang grace ng Lord at kung ano man ang binababa ng Panginoon, magsimula yan sa pinaka-top. Hindi po siya mag-start sa mga anak, hindi po siya mag-start sa extended family, kundi sa parents po talaga. So, yun nga po, nabigyan po ako ng konting introduction ni Pastora Glenda. Salamat po, Pastora. I have 3 boys. Lahat po ay they are such a blessing to me, at kahit nga po nagsasabi sila na puro lalaki ang anak mo, lahat mahirap yan pag ganito ganyan. So ako po, wala po akong itulak kabigin sa kanila. So kahit po wala pa po akong girl, ganun po ko tinake yung ng Lord na sinabi po niya sa akin na hindi ako nagkakamali. So we are praying also for a girl, pero yun nga, puro boys. At challenge po din talaga na mag-raise ng mga boys, lalo na meron din pamantayan ng mundo at ginigiit din nila. Gusto nila din na mag-speak, lalo na ginagawa na po na normal ng social media ang mga human rights, yung mga kung ano-anong mga rights ng mga pero hindi sila nagbababa ng principle na galing sa Bible, galing sa Diyos. So hindi po kami nakikinig sa ganun. Though napakaganda ng mga principles ng mga nasa mundo, pero ganito po talaga ang mga sessions ang gusto namin, na i-connect ang buhay namin at ilaan po talaga ang kung anong panggobyerno ng Diyos ang tinatrabaho po ng mga pastors natin, ng mga spiritual parent natin. Gusto po din namin na ganun din po ang talagang gawin din po namin. So maiiwasan na po namin yung mga
yung mga yun nga po, in trial and error, kung ano pa yung mga, so, meron pong tinutumbok, meron pong ini meron pong ginugol. So, sa bawat sessions po kasi, meron po, sinesave po namin yung mga slides, at yung sa pinaka-last po na session natin sa session 12 is the role modeling, at dito po talaga sa bawat po binababa nila Pastor Glenda, Pastor Jerry at ni Mamala, ganun po namin tinitake na urgent yon, at hindi yon like lagi namin inaano na sa aming mag-asawa. Do kami pong mag-asawa, alam po namin from the very beginning ang purpose namin kung bakit kami nagkaroon ng family, for us to raise godly children, at yung godly children na yan, privilege lang po kami na palakihin sila at i-draw near sila sa creator nila at mag-serve. So hindi po sila sa amin, at hindi po talaga din namin sila ina-exclude sa kung ano man ang ginagawa namin sa church. Lagi po silang kasama dahil gusto namin na bata pa lang kamulatan nila na ito yung ginagawa ng parents namin. Ito yung tinatrabaho nila, at ito yung mahalaga sa kanila at sa aming family. So, alam po namin na from the very beginning, ito yun na yung pinaka-purpose ng Diyos sa buhay namin. Kaya hindi po kami na malilito, hindi kami magkakaroon ng mga kung ano pa na mawawala kami, madiderail kami. So, yun na po, nakalagay po dun sa mga tinalakay po nila ni Pastor Jerry, yung about sa pag-secure at pag-establish ng well-ordered house. Yun nga po na kailangan talaga po merong kayong house rules, meron po talaga dapat sinusundan, meron po talaga dapat sabihin natin po na standard ang bawat bahay. Dahil kung wala pong standard ang bawat bahay, alam po natin na pwede po yung toss and pro, kung ano lang po ang pwede po yung natatangay, pwedeng hindi, pwedeng mag-stand siya, pwedeng ma-inspire siya, pwedeng siya mag-inspire at another day, hindi na. So, may kailangan talaga establish po yan na ang pamantayan sa tahanan ng bawat isa, or lalo na sa tahanan namin, is yung kung ano po yung binababa ng salita, kung ano yung pinapamuhay namin, na yun din talaga po ang gusto namin maipakita sa mga bata. So kung ano man po yung pinapakita po namin, yun din po ina-expect namin. So na magugulat na lang po din kami minsan na marami kami tinuturo sa mga bata, pero lumabas lang po sila at magkaroon ng kalaro or kausap, or ang dami niyang pong dadalhin, lalo na po si Iwa. So sa amin po is, ang eldest ko po is 5-year-old, at marami na po siyang observation, marami siyang ganito. So marami din po siyang mga napupulot, marami din siyang mga kinukuha sa labas. So pagdating dito, sabi ko, ang dali talagang mag-influence ng nasa labas. So sabi ko, kailangan talaga na ang pagtuturo sa mga bata, yung nilagay din po nila pastor na be intentional in building the stature of Christ sa buhay natin, lalo sa mga anak natin, na kailangan sa bawat po na narinig ko na meron akong hindi ko tinuro sa kanila at nasagap nila, agad-agad ko po yan na ina-address. Sabi ko, saan mo yan nakuha? Narinig mo ba yan sa amin? So, yan, ganito yan. So, in-explain ko na hindi siya maganda at hindi siya magugustuhan ng Diyos na marinig din mula sa'yo. Kaya hindi namin yan tinuturo. So lahat ng hindi namin tinuturo, wag mo siyang kukunin at wag mo siyang nadalhin dito, kasi hindi lang ikaw ang makakarinig niyan, kundi ang mga kapatid mo. So kami po, nagkaroon din po kami ng agreement ni Arnel na talagang yung eldest namin, kailangan namin turuan. Dahil pag po naturuan natin, yun nga po, sinabi po nila Pastor Glenda rin na kailangan ma-establish ang bawat isa, kasi lalo na kung ang panganay natuto na siya na lang ang magtuturo. Magiging madali na lang sa parent na magturo ang panganay sa mga susunod niyang kapatid. So hindi na mahirap, kasi parang na kayo, ang alliance na kayo, na meron kayong isang goal, meron kayong achievement, meron kayong ina-achieve na bagay. So gusto namin na kaisa namin si Yuwa sa kung ano man nagturo pa namin dun sa mga susunod niyang mga kapatid. So, yung
sa loob ng tahanan po talaga kailangan, yun nga po, marami po kami natutunan na sa loob pala ng tahanan kailangan ang magpapalo ang lalaki, ang papa, ang daddy, ang ano. So, meron din po naman kami na agreement ni Arnel na kung in his absence or kung hindi naman siya yung nagbigay ng rules at nalabag po ng anak namin. So, binibigyan niya rin po ako ng ano na paluin siya or no. So, meron pong agreement po ni Arnel kasi minsan hindi rin naman po siya laging around. At ako po kasi pag may misbehave or may mga bagay na hindi po naaayon din na sa mga acts nila, gusto ko po i-address kasi hindi rin po ako yung tao na, mamaya na lang. Hindi po ako ganun kasi nakakalimutan ko na po siya. So, gusto ko siyang i-address para, ano po, mamaya kasi okay na rin naman ako pag, nakalimutan ko na rin siya. So, kung makakalimutan ko siya at lagi na yun uulitin ng mga bata, yun po ang medyo mahirap na, kasi hinayaan ko siya ng once. So, magkakaroon na ng confusion sa mga anak namin na bakit hinayaan ni mami ako, tapos ngayon papaluin niya ako. So, may mga ganun po na kailangan talaga stick po tayo sa kung ano yung sinabi natin na maglinis, kailangan po niya maglinis. So, kaya pagdating po niya ni Yuwa sa school, kailangan po nagkikiss siya. So, yun po sinabi ko. Minsan nakakalimutan pa rin po niya, nag-ano na po siya. So, sinasabi ko pa rin po yan sa kanya. At pagdating niya, kailangan siya mag-aayos ng damit niya, siya mag-ayosin niya yung shoes niya. So, mahalaga po pala talaga na kailangan meron kang ini-establish sa bata na kailangan niyang sundin. At yun nga po, it takes 21 days to make it a habit, and it takes also 21 days to make it a lifestyle. Yung sinabi po kanina ni Pastor Jerry na pag ito natutunan ng mga anak ko, hindi ko na sila constant na i-remind hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa paglaki na. So maging malaking kagaanan na po na establish na po sila kahit sa mga simple things po, yung paglagay po ng plato sa yung kinainan nila sa lababo, yung ininuman po nila, yung kinainan po nila, kailangan nakalagay po sa basurahan. So, dito po natin yung natuturo sa tahanan, hindi po siya sa labas at hindi po natin siya pwedeng iasa sa teacher natin. Kasi po kahit po sa school, hindi na rin po safe ang mga bata dahil mas marami po silang nakikita doon ng mga kids na hindi po naman ni-raised based sa godly principle, based po sa Bible. So, nakaka-alarm din minsan na mas kasama nila yun ng mahabang oras maghapon at syempre mga bata pa po sila, madaling ma-impluwensyahan. So pag uwi, kailangan naman pong i-check, kailangan naman pong So maganda po talaga na ang parents mismo intentional siya sa pagtuturo at hindi po siya driven lang ng kung anong mga bagay-bagay. At minsan po diba yung mga parents, they tend to be busy dahil po may pinagkakakitaan, dahil nagbi-business, dahil nagtatrabaho. At when they are in resting time, parang deserve naman nila mag-phone, magnood ng movie, so parang ganun. Pero kung kailan kayo nagpapahinga na, nandiyan naman yung mga bata para, mami, ganito, mami, ganyan, so ganyan. Tapos parang, sabi ko, ito yung time ko na mag-build sa kanila. Though, gusto ko din na magkaroon ng me time, pero wala rin talagang chance na magkaroon ng me time. So, tinitake ko po in every opportunity na mag-share talaga po ng truth, ng word. So, hindi pa po na talaga nakakabasa yung panganay ko. Kaya mahirap pa po talaga din sa amin na magbasa sila ng Bible. So, ako po ang nag-aano sa kanila ng Bible verse at inaano ko po sila ng dalawa. Yung dalawa ko lang po pala kasi ang nakakaintindi. So, ganun po na alam po nila yung ito yung mga dapat sabihin, mga di dapat sabihin, ito yung si Jesus, ito si ano. So, paggabi po, yun din yung time namin na karamihan po, adalasan po paggabi, nagsisharing po kami na about sa truth, about po sa enemies, about sa mga kung paano sila gusto sirain ng. So ganun ko po ako ka-radical. Hindi po ako yung mga Bible story lang. Hindi po ako ganun na si David, tinalo niya si Goliath. Hindi po. Yung sa akin po na, alam mo ba, pag ganito ang ginawa mo, ito ang anuhin mo hanggang sa sa apo mo na, sa ganito. So ganun po kami ako kay direct, hindi po ako nag-sugarcoat, hindi po ako na sabihin yun sa mga anak ko. Kasi saan nila yan matututunan? Kung hindi po tayo ang mag-i-input sa bata, world ang mag-i-input sa kanila. So ayoko po yun na ma-miss yung opportunity na
nakikinig sila sa akin, very keen ang kanilang pakinig at very very excited po sila pag nagkukwento ako or nagsasabi ako kahit na yung mga ang sinasabi ko is hindi na talaga siya pang kids sa level ng kids pero nakikinig po sila. So ganun ko po tinitake yung opportunity na tanggalin yung phone, hindi dapat nagpo-phone, at hindi dapat ninanakaw ng gadget, ng Netflix, ng ano ang oras ko para mag-build, mag-minister sa mga anak ko. So yun po ang talagang inano namin dito sa bahay. At yun nga po, yung may clear understanding po kami nung purpose ng Diyos, mandate niya, assignment niya sa amin as husband and wife po kami, na kami yung pinaka-role model ng mga anak namin. Hindi kami pwedeng magturo na kung anong hindi namin ginagawa kasi magiging question yun sa mga bata. At yun nga yung tinatawag na magiging religious na lang kaming magulang na ma-fall din sila into religiosity dahil wala silang pattern na nakita. Wala silang nakita na susundan, wala silang nakita na gagayahin. Pero nagsasalita kami tungkol doon. Kaya parang nabigyan lang namin sila ng confusion at hindi magiging clear sa kanila. Kaya kung ano man yung tinuturo namin, yun lang din ang ginagawa namin ni Arnel na kung halimbawa mag-speak kami ng life, mag-speak kami ng ano. Pero minsan talaga may mga bagay, mga times na hindi namin nagagawa ng yung perfect, yung ano, kami mga times na nagdi-discussion kami or nagdi-discuss kami, nang tatanong si yung mami, ba't kayo nag-aaway? So yung pa yung mga kailangan naming talagang maging mindful doon. Sabi ko, hindi naman kami nag-aaway, nagdi-discuss lang kami daddy ng different perspective, pero hindi naman kami nag-aaway. So yung mga bagay na po yun, kailangan din talaga na mas maging mindful kasi very ano nga po sila, very observant sa mga naririnig nila, nakikita nila, tapos sasabihin namin na, huwag kayong mag-away, huwag kayong magtalo, dapat nakikinig ka, dapat ganito. So, mga ganun po, na kami mismo yung natuturo, pero minsan kami na yung natuturuan pag mga bata na yung nagsalita at kung ano man yung hindi namin talaga ninahakbangan sa mga tinuro namin. So, yun nga, naging intentional po sa pagbibuild. Ay, salamat po at may kuryente na. Maging intentional po sa pagbibuild na hindi po kung kailan lang tayo convenient, kung kailan lang po tayo okay, kung kailan lang po tayo saka na lang so, hindi po ganoon. Dahil alam po namin from the very beginning na kailangan namin mag-build ng generation namin na godly. So, hindi po dapat namin yan pinapamamaya or sinasantabi kasi yun po ang pinaka mission namin. So, kailangan po gusto nila lagi sa Hello, Joanne. Naghina. Naglag. Opo, Pastora. Nag Hello po, naglag ang Pastora. ano, hindi malinaw sa iba ang output ng boses mo. Opo, Pastora. Mhm. Kakabalik Yung lang po mga kasi, Pastora, ng kuryente namin. oo nga, Ayan. yung mga last mo na sinabi, yun lang ang hindi na-catch ng karamihan. Pero okay naman na, malinaw na yata. Oh, yan ngayon Kasi na. Oh. nag-adjust yung, Okay. nag-adjust yung internet nila. Nag-adjust. Oo, okay. Opo. Sige. Tuloy mo Nag-adjust lang, po. Joanne. Opo, Sige. pasensya na po. So, No yun po. problem. Salamat po. So, yun po yung, ano po yung pinaka-last kong sinabi. So, yun po yung tungkol sa, um,
yung mga anak ko po na lalaki, kailangan po nila talaga na, so kami po ni Arnel is, kung dahil alam po namin ang role namin, ako po somehow, meron akong strong ganun na masyadong malakas ang personality ng babae. Pero sabi ko, this is, binild ako ng Lord na ganito, pero alam ko kung saan ako lulugar. Kahit po sabihin natin na magaling ang babae, matalino siya, marami siyang capabilities, wala po sa amin. Alam ko po yun, wala po sa akin ang grace na binigay sa lalaki ay yung leadership na binigay sa lalaki, yung pagiging head niya, pagiging set man niya. So, alam ko po kung paano ako mag-act sa husband ko. Kaya ganun ko rin po ituturo sa mga anak ko na sila kailangan nila mag-step up, kailangan nila na tatay nila. So binibigyan ko po ng chance si Arnel na maging father para yung modeling po is hindi po mahirap sa kanila na, o hindi po sila nangangapa. Dahil marami po din kaming chances na sa side ng family ni Arnel, maraming mga lalaki na hindi talaga malakas ang loob nila or mahina po sila pagdating sa decision making or what. Kasi ang pinakamalakas sa nila yung mother, si mother-in-law ko. So sabi ko, hindi ito dapat ang maging pattern ng mga anak namin. So nakita po namin ito na meron kaming natututunan. Kailangan din talaga namin tong gawin. Kung ang babae is masyado na siyang domineering, masyado na siyang ano, so kailangan ang lalaki talaga po ang i-push ng babae na i-take niya yung position na yon, dahil hindi, wala sa amin talaga wala sa babae po talaga ang pang binigay ng Lord na para pamunuan ang pamilya, nasa lalaki po. Kaya sabi ko, itong mga anak namin, hindi ito magiging katulad ng mga tito nila na parang kung hindi makapag-decide ang nanay, wala silang magagawa. So ganito ganyan, mahina po pagdating sa decision making. So nakita ko po talaga na kailangan po namin isa-isihin po talaga, maging very keen kami sa pakikinig, dahil napakahalaga po nito na sa buhay po namin, napakahalaga po na isa pamuhay po namin yung mga narinig mo namin, lalo na po yung pag-access po ng blessings na nasa kalangitan po, di ba sabi niyo po, Pastora, na only by speaking words na positive yan, magdadaloy ang grace. Pero just by speaking negative, nabablock kung ano man ang ipapadaloy ng Lord sa family natin. So ganun kami naging mindful na, oo nga, kailangan talaga natin maging maging honorable sa bawat isa, kahit na may mga hindi tayo pinagkakasunduan, meron mga differences, kailangan talaga maging honorable sa bawat isa, dahil kung paano natin gusto na itrato ng ibang tao ang anak natin, kailangan try muna ang magtrato sa kanila na honorable, because they see us na honorable din sa bawat isa. So marami pong bagay na this is a life-changing po talaga na word na kinakatch, ini-embrace po namin at kinokovet po talaga namin na mapangyari din sa family namin, dahil wala na pong ibang sino pa po ba ang pwedeng makapagbigay ng ganitong privileges po na mag-care, mag-nurture, mag-cater po at ano po talaga ng next generation. Hindi po ang government natin, hindi po ang kung ano man institution. So kahit po ang mga churches ngayon, napakahina po nila pagdating sa pagtuturo, kahit na po ang word nako-compromise ang truth. So ganito po yun namin tinitake seriously ang pakikinig po at pag-apply nito sa pamilya namin. At thank God po ako at very thankful po ako na may ganito po na binibigay po sa atin, na hindi na po tayo nagbabayad, hindi na tayo umaalis ng bahay. So very na i-access talaga sa dimension ng Diyos kung paano ito ibababa sa bawat tahanan po natin. So I'm very thankful po sa lahat na po nag-labor po sa atin, sa inyo po, Pastor. So yun lang man po. Maraming salamat po. Thank you, Joanne, sa iyong sharing. At syempre, live yun, yung sinare mo. At meron ng equalization of grace tayo sa bawat pag-PPFC natin.
may equalization of grace. Pag sinabing equalize, yung grace na tinanggap namin ng mga pinagkalooban ng pribilehiyong mag-lead sa biyaya ng Diyos ay dadaloy sa inyo at ang grace na tinanggap nyo every time na may ganito tayong covenanted kind of position sa mga meeting kahit in the clouds, may grace din na nakukuha. So, we equalize. Thank you, Joanne, sa iyong pag-share at kay Arnel. Isa doon sa nakapag-catch sa spirit ko yung sinabi niya na laban nila na kailangan ang lalaki talaga ang mag-rise up. Totoo po yun. Hindi dapat na nagiging domineering ang asawang babae dahil walang masisecure pag dominante ang asawang babae. Na minodelo po yan sa atin ni Mama La. Minodelo po yan sa atin ng mga nilakaran niyang salita na yan sa atin. Kaya wala tayong karapatan na maging dominante. Mga asawang babae, naririnig niyo po ba ang tinig ko? Mga asawang babae, maging honorable wife tayo para ang mga anak nating lalaki ay umani ng pagkakaroon ng honorable wife din. Yan ang pagsisecure. So pag dominante na ang asawang babae, ang mga asawang lalaki, sawatain yan. Kaya sabi nga natin, kaya nga may Jezebel dahil may Ahab. Walang Ahab dito sa Golden Harvest. May Walang dominante daw Ahab. mabiglan na lalaki din. Po, May Pastor. dominante rin daw na lalaki. May dominante din na lalaki. Yes, Dapat may Christ-likeness. correct. Christ-like lang. Tama. Salamat po sa inyo, Pastor Arnold and Pastor Adors. Kaya Kristo lang talagang palalaguin para maging accurate ang honor, maging accurate ang submission, maging accurate ang pag-ibig. Kasi tama, pag discuss kami nila Pastor Arnold, only Christ can love the wife. And only Christ in a wife can honor and submit to a husband. So Christ, palaguin ang Christ. Kaya ang pagiging dominante ng mag-asawa at lalaki at babae ay tigilan dahil walang masisecure na legacy transfer pag ganito ang nilalakaran. So, Nakokorek yun sa... tapusin natin ito ngayon. May sinasabi si Pastor Jerry? Saka yung sharing kanina na yung nagiging dominante ang isa't isa sometimes. Oo. Nako-correct yan pag in-establish natin ang kingdom culture sa loob ng bahay. Tama. Kasama yon, hindi yun pwedeng hindi sasama. Oo. Kasi yung structure ng family, kailangan ma-well-established yan. So, para mawala po yan, kailangan talaga mag-rise up yung mga lalaki Amen. in a position na mag-increase ang dimension nila. Correct. At ang mga babae din. Yeah, Kasi magiging oo. pabigat Oo, kasi pag hindi nag-rise up pa rin. mag-function tayo doon sa tamang order. Oh. Kasi sa kingdom, hindi pag sinabi natin kingdom culture, kasama diyan yung structure. Yeah, yung divine order. Divine order. Hindi pwedeng hiwalay yan. So, mag-function ng tama yung parents, at the same time, mapapasa talaga ang legacy in the environment na kung saan merong kingdom culture. Oho. So, sabay-sabay po tayo magpalago at ng Christ. I appreciate it, Pastor Arnold and Pastora Doris. Salamat sa po. alliance namin. Para mawala ang pagiging dominante ng asawang lalaki, asawang babae. Palaguin ang Christ at magtrabaho talaga as alliance. Dahil pag hindi ay talaga walang masisecure yung sinare kanina ni Pastor Jerry na na-wipe out ang isang generation dahil nakipaglaban lang na ibang priority nila, Joshua. Tama ba? Yung mga pakikipaglaban, nakikipagdigma sila pero nagkaroon ng negligence sa side ng kanilang generation. Tutok sa trabaho. Oo, natutok sa trabaho, natutok sa ibang mandato bang tinakbo nila. Grabe, victorious sila sa mga pakikipagdigma. Pero napabayaan ang next generation. Kaya generation away, naging idolatrous. So, hindi yun natin magiging portion. Huwag nating sayangin ang mga trinabaho ng people above us. Para ang generation natin maging mighty in the land. Yun ang lagi nating
puposisyonan. Amen po ba? So bago tayo magtapos, may oras pa ba? I-share ko po yung pinost kasi sa atin ni Mama La, and which we honor that yung pagkakaroon ng goal setting, yung board mark ba ang tawag ni Mama La? Drawing board. Drawing board o goal setting sa pagbababa ng tamang kultura. Ano itong tamang kultura? Godly culture, kingdom culture sa loob ng tahanan sa pamilya ay kailangan magkaroon tayo ng goal setting. So, titingnan natin ano ba ang mga disadvantages and advantages pag walang goal setting na sa pagbababa ng tamang kultura. Pero bago doon, we will pray right now and we'll pray for Mama Loves Travel and Doktora. Can we pray right now? We will pray in one accord. Father, we thank you so much for what you are doing about the tribe, in the tribe, and in the family of the Golden Harvest. We know that in your perspective, in your mind, we are a nation, an extraordinary nation, carrying your culture, carrying your dynamic dimensions. Thank you so much, Lord God, that meron kayong tinatrabaho sa bawat pamilya, sa bawat magulang na nandito sa GH tribe. And we pray, O Lord God, na hindi kami maging casual, but we need to be in the dimensions of spirit, in the understanding that we are not natural, we are not ordinary, but we are spiritual, we are extraordinary, and acting supernaturally because our God is a supernatural God. We thank you, Lord God, that sa bawat transaksyon na meron kami, titingnan namin na ito ay orchestration ng kalangitan, hindi po ito orchestration ng tao. Kaya amin pong sinisecure by way of living right ang aming covenant sa iyo sa pamamagitan ng pakikipag-covenant namin sa iyong itinalaga sa aming mga leaders, sa iyong itinalaga sa aming mga pastors, at sa aming mga kapatiran na nasa kanya-kanyang tahanan, local church, na ang covenant na ito, Panginoon, ay maging ma-fortify at ma-solidify ng aming pagsunod sa iyong salita, na malakaran po namin ang bawat principle as a tribe, as a nation, in your perspective. Lord, sa gabing ito, sa pagbiyahe po ni Mama La, kasama si Doktora, dalangin po namin ang iyong extraordinary supernatural strength physically upon their life and spiritually, na at ang kanilang anumang transaksyon ang mangyari at maganap ay naniniwala kami na para yun sa generation, and we will honor that transaction, O Lord God. And we know and we believe, Lord, that grace will flow forth at walang magsasayang, walang magiging casual sa biyaya na tatanggapin ng bawat isa. At ang ibang magulang, kahit mga lola na ang nandito, they can still secure their next and next generation. Thank you sa kanilang mga pinuposisyonan ng pagsisecure. And we are praying right now for your extraordinary covering and your protection to Mama La and Doktora, na sa kanilang travel, mayroon po ng mga divine orchestration and divine supernatural protection, O Lord God, to them in the name of Jesus, and favor upon favor, O Lord God. We thank you so much, O Lord God, that heaven is in this transaction, O Lord. We are appreciating you, Lord God, in the life of our Pastora Rena Joyce Kalunsag and with Doktora. And we are declaring forth right now, Lord, to everyone that this grace must be secured by their way of living, O Lord God, in righteousness, according to the kingdom culture, according to the government of the kingdom, namin pong ibababa sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Maraming salamat na hindi po kami magiging casual sa aming mga tinatrabaho ngayon para ang aming generation ay masecure on a whole new level of building, O Lord God. We will receiving grace now in Jesus' name. We thank you and we believe that you are here with us. You are in the midst of us, O Lord God. Kahit in the cloud, naniniwala kami, Panginoon, that this is heaven's transaction.
we are accessing grace and we are receiving it and we are believing that this grace will abound to each parents, to husband and wife. We thank you in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So magpatuloy tayo at paumanhin din sa pagiging napaka-emotional ko pagdating sa bagay na ito. Kasi pag nakita natin sa dimension ang mga trinabaho ng mga forefathers, alam nyo ba na hindi kayo maglalaro-laro lang? Alam nyo na para to sa atin, kaya pagpupunyagi ang magtrabaho, hindi casual. Kaya alam nyo ba nalulungkot ako kasi pag in-observe natin sa church, ilang kaya ang kunikonektahan lang, kakaawa. Pero wala man tayo magawa kung yun ang mga pinipili nilang pathway, di ba? Basta ang atin ay trabahuin natin sa biyaya ng Diyos ang mga kota natin, ang dapat natin trabahuin. At wag natin sayangin ang mga trinabaho ng ating mga pastor, ng ating mga local pastor. Uh, kung dumugtong tayo dun sa pathway ng mga binuksan nila para sa atin. Kasi it's just a matter of days. Malalaman natin kung bakit may ganito tayong pagtatrabaho. It's just a matter of days, not years, na may result itong ginagawa natin. Akala lang natin wala. Kami ni Pastor Jerry, nung nag-decision kami na embrace ang provision na to sa tribe, yung peace, yung PAAC, yung 5 Fs na binaba ni Papa Lo at ni Mama La, nag-decision kami na magka-alyansa kami as husband and wife na ibaba itong panggogobyerno na to sa aming bahay muna bago namin binaba sa church. Kasi kung hindi, para kaming clinging symbol, magwewe ang mga tao sa church. We, totoo nga. Wala kaming kapangyarihan para ibaba pag hindi namin po nalakaran sa biyaya ng Diyos. So nang nag-decide kami na gawin ito, hindi naman hindi naman agad-agad after 3 months ay may result. In fact, mga challenges ang hinaharap. Kasi pagbabayad ng biyaya. Kasi walang mura sa kaharian. Kingdom of God is so expensive. Buwis buhay, sabi ng mga natagawin. Buwis buhay. Kasi sa covenant, buhay. Hindi casual. Life. Life for a life. Ibig sabihin, may sacrificial giving, mayroon ng, alam mo yun, honorable alliance nga eh. Kaya nga, naging honorable alliance kasi buhay ang ating mga kinocontribute. So, nung kami ay magdesisyon, nung panahon na yun, nag-umpisa po kami 2012, 2010, 2012, something like 2010 and 2012. Ang mga anak namin, mga bata pa, pero hindi madali. Kaya alam ko yung sinasabi ni Joanna at saka ni Sarah na hindi madali. At ang challenge ay hindi, and at the same time, nag-minister pa kami doon sa Saudi Arabia. Pero alam niyo po ba na because of the grace of God, the abounding grace of God, at syempre yung connection talaga, napakahalaga. Kaya sa mga magulang, i-double check natin lagi ang connection natin. Huwag kayong maging casual na konektado ako. Sure ako, konektado ako. Pero ang mga binababa ni pastor sa church, hindi na makalinya, hindi na maka-adjust doon. Assuming lang na connected. Pero yung mga binababang panggugobyerno ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pastor, hindi na pala ginagawa, hindi na tinatrabaho. And yet, nagkiklaim na connected. Hindi pwede yun. Kaya makikita ang result. So, ayusin to na tinatrabaho natin. When we establish this in our home, we are privileged na sa abroad kami, we took advantage of the atmosphere there kasi kami lang hindi makalabas. Halimbawa si Joanne nagdalaga doon, hindi siya makalabas na hindi kasama ang tatay o kaya kapatid na lalaki. Kasi nung panahon na yun, bawal doon ang mamasyal ang solong dalaga. Hindi doon allowed. Kaya kasama ang pamilya, alam mo ba yun, family, ang may kultura silang makapamilya. I took advantage of that kind of atmosphere. Kaya napadali ang pag-build
although hindi sa madali na salita, kundi yung natulungan ba na ma-accelerate ang pagbibuild ng kultura. Kasi somehow, ang kultura doon ay maka-kingdom. Hindi nagdi-date. Hinuhuli ang mag-date doon na hindi kasal nung panahon natin. Tama ba? Hinuhuli doon ang mag-date na Yeah. pag sa restaurant, nakita kayong magkasama, lalaki at babae. At kapag kaduda-duda ang yung mga movement, hingihan kayo ng papeles, marriage contract. Pag wala kayong nailabas na marriage contract o kaya ID na galing company na nagpapatunay na mag-asawa talaga kayo, ay huling kayo. Napabuti kami, di ba? Walang mga nightlife, walang mga KTV bar, o walang pang sinihan ng panahon namin doon. Pero nagkaroon ng sinihan 3 years yata bago kami mag-exit. Pero walang sinihan doon. So na maganda kasi naipakita namin ito ang kingdom culture. Wala lang espiritu ng Diyos. Kaya sa loob ng bahay, we oriented the children na may espiritu ng Diyos. Ang pagbababa ng kultura is from divine principle. Pero yung doon sa Saudi nung panahon namin ay ang mga taga-Saudi pa, nandyan pa ngayon mga taga-Saudi. Pag naglakad-lakad ka naka-short, hindi pwede. Nakasando, hindi pwede. Inuli ng pulis. Yung nakasando ka na maglakad-lakad sa market o sa grocery, hindi pwede. Ang may hikaw na lalaki, magpunta ka ng mall at di kulay ang buhok, huli ng pulis. 'Di ba? Gandang kultura. Kaya lang ang mga Pilipino talaga iba, pagdating doon, may magdi-short, pag hinuli pag nandiyan ang pulis, mayroon palang baong jogging pants sa loob ng kasakyan, magja-jogging pants. Madali. Kaya misrepresentation ang iba sa bansa natin. Pero I like the culture na in-establish doon. Hindi nagde-date, hindi tinotolerate ang mag-date. Kulong ka o deport. Papipiliin ka, kulong o deport. Lalo na ang mga may asawa dito at alam mo yung ganong klaseng kultura, nakatulong yun sa pag-i-establish namin ng kingdom culture sa loob ng tahanan. At sa mga kasama namin doon na pamilya na mga nasa Saudi pa ang iba ngayon, ay nakatulong talaga sa mga pag-i-establish ng ganitong bagay. So sa Pilipinas, ibang atmosphere, ibang environment, maraming distraction. Pwede mag-mall ang mga anak na babae na hindi kasama ang mga kapatid na lalaki o ang tatay, di ba? Maraming distraction. Kaya mas deliberate at intentional. Mas lalong magpupursige tayo na i-build ang kultura ng kaharian sa ating mga anak dahil hindi mabuti pag hindi tayo naging intentional. So yung tinatawag po nating drawing board na pinagawa sa atin ni Pastora Rina Joyce, ang advantage po nito, bakit kailangan natin, ay yung tinatawag nating may mapupursige ang mag-asawa na maging determinado na mag-work with the Lord, work with an honorable alliance, of course, sa church, na ma-will define ang job description ng mag-asawa. Tama po ba? Well-defined na tayo magkakampi, mag-asawa, magkaalyansa dapat. Meron pa ba dito ng mga mag-asawa na hindi magkaalyansa? Nakakalungkot ang bagay. I-fix nyo yan dahil hindi yan makakabuti. Kailangan mag-asawa magkaalyansa. Hindi kayo ang mag-aaway. Ang problema ang harapin ng kayo ay magkaalyansa. In other words, magkakampi kayo. Yes, we argue, may conflict, wag na ang contention, wag niyong itolerate yan sa mag-asawa. Argue honorably. And ang honor intact dapat. Lalo na ang honor sa ating mga asawang lalaki. Intact yun dapat kasi tinitingnan niya ng langit. Open na open tayo sa kalangitan. Heaven is on the earth now. Dapat ang mga pakikipag-transact at pakikipag-relate natin as kingdom people. Hindi yung kagaya sa mundo. Dapat nandun tayo sa mas mataas na antas ng pakikipag-relate at pakikipag-transact. Lalo na sa mga asawa. Lalo na sa mga asawa. Kasi kung paano tayo makipag-relate sa labas, ganun din yun sa loob. Hindi pwede na, ay, iba ako makipag-transact sa labas.
sa asawa ko iba rin. Ay, dapat, honorable. Honor ang baseline. Honor and respect. Mas mahirap kung ang giliw-giliw at ang honor mo doon sa pakikipag-transact mo sa labas sa loob sa asawa mo ay para kang ibang tao, may biglang nag-transform, hindi yun maganda. So, ang advantage, bakit mayroon tayo dapat ng goal setting sa pagbababa ng tamang kultura ay maging alyansa tayo. Yung may determinasyon, nagkakaroon tayo, it require us to work with God, to work with our spouse, na kayong dalawa ang magkakampi, kayong dalawa ang magtatrabaho, hindi lang ang babae, hindi lang ang lalaki. Tama po ba? Magkakampi na ba? I-fix ito na magkakampi, magkaalyansa, magkatuwang, magkatulong. Okay? Next, ang advantage, nagiging consistent tayo at constant. Hindi ka lang consistent, constant. Pag sinabing constant, different places, different weather, different situation, pero yung house rules, hindi yun nababalik. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, masaya si mami, kaya wala mo nang magsusunod ngayon sa house rules kasi napapagod ako mag-inspect kung nasunod nyo na ba o hindi. Mali po yun. Kailangan may consistency and constant. Mayroon tayo na pagiging yung hindi nagbabago-bago ang house rules. Yan ay, sabi nga ni Joan kanina, she's a radical mom. Ako, nakarelate po ako niyan. Radical ako. Konting potential pa lang ng pagsisinungaling sa anak ko ng mga bata pa ako, ng mga bata pa sila. Ay, nako, sinasawata ko agad yan. Spirito yan eh. Spirito ng, ang sinungaling, pagsisinungaling, espiritu yan. Hindi ng Diyos, ng Diablo. So, papalaguin mo pa ba yan? Kaya kailangan talaga maging radical ka. At hindi mo sisirain ng bata, sisirain mo ang spirito na nag-influence sa kanya. Ganon dapat ang posisyon natin as parents. Hindi ka galit, para hindi siya makontamina, hindi ka negative sa iyong emotion, you are just passionate na itong anak kong to, mapabuti ang future nito. Kaya ngayon pa lang, tanggalin niya na pagiging, nakita mo, nasilip mo sa spirito mo na spirit ng pagsisinungaling. Kasi doon nag-uumpisa ang pagkukurap. So, hindi yun natin itutolerate. So, we are becoming consistent and constant. Pag may goal setting tayo from time to time, tini-check natin. And then, nagiging very intentional tayo at deliberate pag may goal setting. Mayroon kasi tayo ng tinutumbok. Kaya may target date, di ba? Pinalagay ni Mama la, dapat may target date. Dapat mayroon ng araw na nakita na ito na-achieve na dito sa target date. Kung ang mga coordinator po ang magdi-discuss sa ibang couples. At hindi naman ibig sabihin na pagkatapos ng target date ay na-fulfill na, pabayaan na. Tuloy-tuloy po yon at dinadala sa next level ang goal setting. Kami ni Pastor Jerry, every year, nagre-redefine po kami ng goal setting sa bahay. Aware niya ng mga anak kasi pag December, yan ang activity namin hanggang pa New Year. May goal setting po kami, pinapaskilan ko sila sa mga kwarto nila ng tinutumbok na sa taong ito ay ito ang dapat sa 3 months to hanggang to December itong dapat nating i-achieve. Alam nila, lalo ng mga nakakabasa na sila, alam nila. So, we are intentional about this na dinadala sa next level ang mga na-build na. Kasi yun ang pagiging wise builder, sabi ni Paul, di ba? So, ang mga na-build na kultura, okay, nandun na, dalhin sa next level. Kasi lumalago ang price, di ba? Lumalago, hindi naging stagnant. Pagiging honorable, lumalago dapat yan. Kahit ang mga kabilang espiritu. Ang pagsisinungaling, pag di nasawata, lumalago yan. At sabi ko nga sa radio, pag naging senador na hindi nasawata ang pagiging sinungaling, senador na sinungaling, ayaw natin mangyari yan sa mga anak natin. Di ba? Kahihiyan ang dulot sa bansa. And we do not want to have that kind of generation. At ito, inumpisan sa bahay. Kasi sabi nga natin, yung mga senador na yan, congressman na yan, galing yan sa pamilya. Anong klaseng pamilya? Anong klaseng kultura ang pinalago sa pamilya? Makikita anong klaseng senador siya. Yun yung core value nila. Yun yung belief system nila.
misrepresented ang ating bansa. So nag-uumpisa tayo sa tahanan ng mga tamang pamamarisan sa society. Okay? Next ay nagiging patient tayo. Kasi alam natin na may target date. Hindi yun pabilisan. Alam natin na pag ganito, at least naging habit na or naging lifestyle na ng ating anak. Kasi 'di ba mayroon din tayo ng evaluation, mode of evaluation, 'di ba na sinabi ni Mama La, kailangan may evaluation. So, makikita natin doon na itong tina-target natin, hindi ito pabilisan, kundi ang importante, mailatag sa buhay ng mga anak natin. Pero ang kailangan na posisyon ng magulang, bago sa anak ko, ako muna ito na nag-redefine. Ako muna ito na naging may order and discipline. Ako muna ang may tamang sistema bilang magulang. Kasi hindi makakababa ang isang tatay o ang isang nanay ng order and discipline sa loob ng tahanan kung siya ay bara-bara. Hindi nga makapagpaalam pag-aalis. Tapos ituturo niyang order and discipline. Pag tinanong mo, nasaan? Diba? Ay, ewan ko po. Wala po ba dyan sa kwarto? Ay, wala. Walang sasakyan. Ay, umalis po. O, anong klaseng kultura meron? Ba't hindi yun masawata? So, hindi makapagturo ng order and discipline. Kasi itong simpleng bagay na ito, hindi malakaran, paano pa ang maituro? Kaya walang lipat, walang transfer ng grace. So, ang order and discipline nag-uumpisa sa mag-asawa. Kaya, so nagiging patient tayo. Ang pasensya po ni Kristo ang kailangan mag-operate. Kasi pag pasensya lang natin, ay wala. Wala, 3 araw niyan. Baka nangungurot ka na, sinabi ko na do only what is right. Pero kinurot ni nanay. So, ang pangungurot, right. Ang gigigil pa. O kaya piningot pa. Sinabi na, tinaraman na. Do only what is right. O di, pasensya yun ng tao. Pero pag Christ ang magmanifest sa magulang, yung pasensya ni Kristo kahit paunti-unti, pinalalago natin, makakabuild tayo. Hindi ito paunahan, hindi ito pagalingan. Biyaya nga lang ito sa atin. We're just privileged to have this kind of material, di ba? So bakit hindi natin i-take advantage na ang mga bagay nito? No, ang advantage ng bakit kung may goal setting, we can work as a team, we can work as an alliance, as husband and wife. Sa mga asawa na wino-workout pa ngayon, ina-outwork pa ngayon yung ang tinatawag natin pagiging alyansa, pagiging team, yung team up, yung katuwang ang asawang babae, hindi katulong. Katuwang ang asawang babae ni asawang lalaki. Kailangan trabahuin po ito. Alam nyo ba na i-enjoyin nyo ang marriage nyo pag nandoon na kayo sa pagiging alyansa ng bawat isa? Di ba, Pastor Jerry? Yes. Kahit si Pastor Arnold sa ni Pastora Doris makapagsasabi na pag naposisyon na natin itong sinabi sa salita ng Diyos na mag-asawa ay magkaalyansa, magkakampi, mag-honorable alliance, i-enjoyin nyo ang marriage nyo. Excited ka lagi umuwi ng bahay. Excited, lalo ang mga anak natin, mahanap-hanapin yan lagi yung home, yung tahanan, yung bahay. Hindi po pwede na may laban na ang asawa mo sa labas pagdating sa loob ng bahay, laban pa rin. Grabe, kawawa, di ba? So, next, nagiging mas klarado sa atin on a daily basis ang mandato bilang mag-asawa is to raise a godly generation. Because Malakay chapter 2, nakalagay doon that God is longing, hindi na natin buksan, Malakay chapter 2, verse 10 to 15, something pataas na verse. Kung makita natin yung verse na yon, God is longing for a godly seed, a godly offspring, or a godly generation. Naglulong ang Diyos ng godly children. Imagine mo what a privilege that we can provide this longing of God, na yung desire na Lord na godly generation ay isa ka sa may kotang makapag-provide sa kanya ng godly offspring, di ba? What a privilege that we have as parents. So,
on a daily basis, ito ay advantage ng may goal setting. On a daily basis, alam mo may tinutumbo ka. Part and parcel of this goal ay tinatrabaho mo araw-araw. Hindi kayo, I'm bored, ng mga generation ngayon. Bored na bored ako kasi wala akong matrabaho, maisip trabahuin. Kung alam nyo lang na sa isip nyo lang kung pwede padagdagan pa ang 24 hours para matrabaho mo ang dapat trabahuin. Di ba? Kaya lang, matalino ang Diyos, 24 oras lang ang binigay sa tao. Kasi kung sobra pa ang mga workaholic na nagkakasala na sa Diyos, kasi violated na ang physical body, ang law of the body, law of the body ay, di ba, napakabuti ng Diyos. So, walang boredom sa mag-asawa pag mayroon ng goal setting. Huwag kayong huwag kayong madismaya, halimbawa nagkaroon kayo ng conflict kasi hindi naging mindful, hindi naging assertive na potential conflict ito, i-aresto na natin, ayusin na natin ito na hindi na ito maging contention. Kasi nasa process, huwag niyong hayaan na apektado itong goal setting. Huwag niyong hayaan na maapektuhan. Opo. So, sige. sinishare ni Mami Glenn kasi yung advantages ng pagkakaroon ng goal setting. So, isa pa na pwede kong maisabihin doon na advantage is natututo tayo mag-strategize Correct. bilang mag-asawa, paano talaga ma-achieve ang isang goal. So, yun ay plus factor yun sa mag-asawa na hindi lang tayo dapat nag-raise ng family na walang tinutumbok, but natututo tayong mag-create ng sarili nating strategy paano ito matutupad sa ating tahanan na gusto nating may achieve. So, at next, nakikita natin na ito pala ay process. So, pag ito ay process, kailangan meron tayo talagang engagement. Hindi pwedeng magawa natin yung process na wala tayong engagement para ito ay ma-achieve. So, hindi pwede na basta lang tayo ay come what may, but kailangan talaga directly involved tayo doon sa gusto natin may achieve para ma-achieve natin yung gusto natin na result. So, hindi pwede na hindi tayo intentional. So, yun po yung nagagawa ng merong goal setting. At pangatlo, lastly, na nakikita kong advantage is pag tinignan mo kasi yung drawing board mo, yung goal setting mo, makikita mo na dahil doon sa ginawa mo, ito pala ay achievable at a certain period of time na so pag tinutukan tayo dito na mag-rise up bilang mga magulang, ito hindi lang ito nagagamit sa parenting, nagagamit ito sa maraming aspeto ng ating buhay, pati na sa business, nagagamit ito na ang lahat pala na gusto natin i-achieve sa buhay is achievable pag ina-strategize mo at nagkaroon ka talaga ng right engagement dito. So, yun po ang encouragement natin sa ating mga parents na by the grace of God, you can really rise above and be empowered. So sabi nga natin sa parenting, ang parents ang unang-unang nakikinabang dito at ang unang-unang nai-empower at nagkakaroon talaga ng grace for them to be able to rise up dun sa position at for them to be able to do yung mandate nila sa Panginoon na dapat nila ma-achieve sa loob ng tahanan. Yun lamang po. At yung last, yung focus. Oo. Na maintain yung focus natin. Pero pag na-out of focus, refocus. Intentional na pag-refocus Yeah. dito sa goal setting. So, yun ang mga advantage na bakit kinakailangan may goal setting tayo sa pagbababa ng kingdom culture sa loob ng tahanan. At meron tayo ng mga ginawang sample, i-discuss po yan ng mga coordinator sa kanya-kanyang local church at ipapaliwanag yung action plan and evaluation and target date. Kaya makita natin na ang focus ay nandoon, hindi ka bara-bara sa bawat araw. Lalo yung mga may toddler. Ibang level kasi pag mga teenager na ang mga anak from 13 to up, 19 and 21, 23. Ibang approach na naman. Of course, godly, pero ibang approach na. Paano po ba yun? Kailangan po ba may goal setting pa rin? Yes, mas makakatulong. At saka, it's not just about goal setting.
doon tayo pumosisyon sa pag-obey ng kasi wag tayong maging casual sa at familiar dito sa mga ginagawa natin. Si Mama La, Pastora Rina Joyce ang nagsabi sa atin, mag-obey tayo doon, magpasakop tayo doon kasi nandun ang blessing, nandun ang grace dadaloy sa pagsunod. Sa pagsunod, ipanalangin ko na lang po. Ay, nako. Wag tayo maging religious, panalangin ng mga panalangin, pero hindi mga masunurin. Ayaw natin yan dito mangyari. Sumunod muna tayo. Matuto muna tayong maging perfect sa ating obedience. Paano po ba? In-explain na natin ang perfect obedience, explicit obedience. Doon tayo sa pagsunod. Sumunod muna tayo. Kasi ang kahit prayerful, pag hindi masunurin, rebellious pa rin ang level niyan. Huwag tayo maging ganon. Kamuyan natin yung mga posisyon ng may influence of spirit of religiosity. So, dahil ibinaba ito sa atin, mag-goal setting. Kayo po ba ay nag-goal setting? Kami po ni Pastor Jerry, gumawa po kami. Nung sinabihan kami ni Mama La, gumawa po kami ng goal setting. Kasi hindi namin ito maibababa sa inyo pag wala kaming goal setting. At from time to time, nag-umpisa na si Pastor Jerry na ibaba ito sa aming mga anak, next level ng goal setting. Ina-aware sila, so weekly, ina-aware sila ng next level na pagbababa ng culture in the house, which is the kingdom culture. Okay? So baka may katanungan, sorry. Nasubrahan ko po ang oras, dapat mag-entertain kami ng katanungan, ay may apology sa oras, ay may 9 minutes na lang. So, Okay lang. okay lang naman na. Tayo na lang, okay. Anyway, siguro kung may mga Pero katanungan. gusto ko lang pasalamatan yung testimony ni Sarah and Joanne dahil nakikita talaga natin na it is really working pag pag tayo talaga Sinunod. mag-engage lang. Mm-mm. Kasi because there is grace that is really flowing sa ating tribe. Kaya ang lang natin, mag-step forward lang tayo. Huwag tayo mag-isip na maraming complication. Oo. Kaya kailangan lang tayo talaga mag-step of faith lang tayo. Nagawin lang natin, mag-start tayo mag-engage. And doon natin natatanggap yung grace na nag-flow lang sa atin. Makikita natin, ma-amaze tayo sa ating sarili na, kaya ko pala yun. Kasi minsan, naisip natin yung difficulties kaagad. Di pa man natin ginagawa. Nakikita natin in negative. Dapat try natin maging positive tayo na I can do. So katulad ni Pablo na I can do all things through Him who give me the strength. Kasi dapat involved talaga si Lord sa ating mga ginagawa. Ito ay hindi lang ang effect nito, hindi lang sa family, pati na sa ating the way we're going to live our life. Ito ay kasama natin si Lord in all aspects sa ating buhay. Kasama natin si Lord sa business, kasama natin si Lord sa paano magpasa ng legacy, kasama natin si Lord paano mag-train ng ating generation in everything. So, kung natutunan natin sa isang aspeto, it can be applied in many aspects sa ating buhay. Kaya nga, isa lang ito sa mga sides na kung saan when we really listen to God's instruction at sumunod tayo sa kanyang mga binababa sa atin, especially sa loob ng family, magiging facilitated ang lahat ng bagay sa atin. And really, ang makikinabang nito is tayo mismo bilang family at yung ating generation, masisecure sila. Masisecure sila sa kanilang future. Yun lamang po, Mami Glenn. Okay. So, yun. Magkakaroon siguro tayo ng one session o half of a session na sa mga susunod kung mayroon na mga nais i-clarify Baka meron sa sila mga Pastor Arnold. setting. May oras pa. Opo. Pastor Arnold. Pastor Adors. Pastor Arnold, Pastor Adors, meron kayong isi-share. So, salamat po pala sa pagiging deliberate kasi Legazpi and Pulangi. Talagang Kailangan po kaming i-clarify, Pastor, kasi alas 9 na po. opo. Umabot po tayo ng alas 10 nito. Lang po. Kayo na lang yata ni Mami Glenn sa mag-continue. Sila na lang.
Ano siya la, Very proud. madaling araw ang kota nito. But hindi naman kayo mga dominant husband eh. Hindi na, dapat kasi mga Kristo na kayo. Christ na. Mga Kristo na. Oo nga. Amen and amen. Christ lang talaga ang makakalab sa asawang babae. Pag hindi daw dominant ang husband, malaya ang wife eh. Gabing tawa nga nila ni Joanne eh. Hindi rin yung The love of God. Pero pag dominant daw ang lalaki, nasa kulungan ng babae. Yun talaga yun. Di ba? Agree kayo, malalaya ito mga. Ito yun. Di ba, Pastor Jerry, hindi naman tayo dominant, malaya sila. Kahit anong oras sila matapos amen, usapan, oo. okay lang. Kahit mag-good morning sila. Christ Opo. na. Yan, Christ. Yan kasi yung pattern ni Pastor Abraham eh. Yung daan tungo sa Tahimika. Minsan kinamusta ako ni Pastor Abraham. Sabi niya, Brother Jerry, alam mo na ba yung daan sa katahimikan? Yung pala yun, yung relationship ng mga husband and wife. Kaya kailangan ma-establish yung tamang order. Oo, divine order. Yung lagi Kaya daw mga- tama ang wife. Yung divine order. Oo. Life is always Ang wife tama, ang husband may tama. Ito, Pastor. Tumagal pa. Paano tumagal pa to? Tama po. ang wife ay laging tama at ang husband may tama lang. Sabi nga ni Mamala, ano daw ang description ng rights sa ano ba yun? Abutin tayo na alas 9. Anyway, pasalamatan po natin ang ating mga kapwa-mahal na magulang at ang mga lola and lolo na dito ay salute dahil nag-secure po kayo ng inyong mga apo. At sa aming mga co-pastors and co-ministers in the Lord, we thank and appreciate your presence and your support. At sa bawat po family at nanay-tatay na kapartner natin sa bawat isa. At alam natin na we can really hit the mark na mag-rate talaga natin yung ating family dun sa kingdom culture. Yeah, kingdom tayo. Yun po yung ating desire na dapat maganap sa ating kalagitnaan. Amen. Good night po. Good night and God bless you everyone. all. At ang mag-share po sa susunod ay maghanda din. Maganda may Pastor Jerry kung sino mo si-share sa susunod. So, maraming salamat at good night sa bawat isa. And see you on after 2 weeks. Tama after ba? 2 weeks. Yeah. Opo. Thank you God po, Mami bless. Glenn. Thank you Sa po. Jerry. Salamat din po. Bye. Salamat Thank you din po. everyone. Good night sa lahat po. Good night po. Good night po. Good night, Pastor Adolfo. Good night po, Pastor. Yes, salamat. Good night po. Salamat. Good night, Pastor. Pastor. Yes. Thank you. Pastor Ladies. Sa mga coordinator, salamat po. Salamat. Opo. Opo, welcome po. Salamat din po. Bye-bye po. Diyos, ang mga- Bye-bye. Okay na, God bless Kay. po. Okay po. Good night. Okay bless sa lahat. Good night po. God bless Po, po. good night po. Salamat. Po, Pastor. Thank you. Opo. Good night po.